Ito nga po ang ating pag-usapan ngayon mga ka-reaction update pitch. Natatandaan nyo po ba, kahapon nung kadating-dating ho ni Mang Chavit Singson, binabatikos ho siya agad at binubu. Alam nyo po ba kung bakit? Unang-una sa lahat mga ka-update, ang napuntahan po ni Mang Chavit kontra DDS, mga dilawan po, ang napuntahan niya, hindi ho pagkakaisa ng bawat Pilipino. Maling rally ho ang napuntahan niya. Kaya ngayon mga update, nagsalita ho siya. May natanong daw po pala siya. Ayun ho, basahin ho natin ha. Mayroong grupo na nakamaskara, sumisigaw ng kurap, kurap, kurap. Tinanong ko sila. Ayan ho ang sinabi niya, sino kayo? Sino ang nagbabayad sa inyo? Si Martin Romualdez at ang First Lady. Di ba? Yan po ang pinagkaiba ng may sariling binabayaran na nakikita talaga sa media. Kasi mga kapatid, pinapakita sa media, eto lang mga galit sa Duterte. Diba? Hindi ho pinapakita sa media ang sigaw ng taong bayan, ang hinanakit yung mga AFP. Marami ho mga kapatid, nagsama-sama na yung mga ating kababayan kahapon. Pero anong pinapakita sa social media? Yung mga balita ho dyan. Pinapakita po nila itong mga artistang iba pa, mga artista ring bayaran. Yung mga artistang may promote ng sugal. Diba? Sila ho ang nagbida-bida dyan. At sino po ba ang tinitira? Tinitira din po ang mga Duterte. Kaya mga kabdit, nagsalita rin itong si Claire Castro na dinedepensahan niya na naman itong Malacanang, ang kanyang presidenting si Marcos Jr. Malaking kasinungalingan. Ayan ho, basahin ho natin. Malaking kasinungalingan. Huwag nilang ipabatid ang mga gawain nilang kriminal kay First Lady Lisa Marcos. Mga kabdit, kahit na anong pagtatanggol nitong si Aling Claire, alam na ho ng taong bayan na itong mga iba pang nakamaskara na yung iba nga mga kabdit nagrarally, hindi ho alam kung sino yung babanatan nila. Ganyan po yung mga bayad na tao. Diba? Makikita nyo po maraming galit sa Duterte. Ano po bang kinalaman ng Duterte sa nangyayaring anomalya ngayon? Yung mga bilyon-bilyon, trilyon na nawawala sa taong bayan. Ba't po nila binabanatan? Kasi nga ho, mga kabdit, pinagrarambol-rambol po nila. Pinagrarambol-rambol po nila para pagtakpan na naman etong mga Marcoses, etong sila Romualdez. Kaya mga update, pakinggan ho natin itong naging pahayag ni Maharlika patungkol sa mga bayarang artista, mga nakamaskara. Kaya mga update, simulan na ho natin. Noong panahon na hindi pa presidente si Marcos, ang sigaw ni Caballo, ang sigaw ni De Lima, ang sigaw ng mga pare, panagutin ang pamilyang Marcos na magnanakaw bago pa kayo ipinanganak. So, magkano kaya ang pinakawalang pera ni Lisa Tanas? Para kunyari, may magpanggap lang, you know? Yun, mga kaparian, ni CBCP makakaliwa, sabi ni Evan Manalang. Kaya sabi ko sa inyo, ang nakakalungkot, sabi ni Tia Bambi, mukhang wala na talagang pag-asa. Sa nakikita natin ngayon, dahil lumabas siya mga artista, sino-sino sa kanila mga binayaran? Ang sabi ni Vice Caballo, kung magkakaroon ng magandang ligasiya, ang pangalan mo, sabi niya kay Bangag, ikulong mo lahat ng magnanakaw. Ang tagal na nilang nagsisigaw na si Marcos Jr., ang pamilya ni Marcos Jr., ang magnanakaw. Siya nga yung mastermind. Diba, Homer Spirit? Thank you. Siya nga ang mastermind. Pinsan niya si Romualdez, si Lisa Tanas. Bakit ganun ang sigaw ni Vice Ganda, ni Vice Caballo? Ang question, nagkabayaran ba? Kung nagkabayaran, magkano? Kasi, kung mahal mo ang bayan, bakit mag-i-expect ka na sasabihin mo, ligasiya ng pangalan mo? Kailan magkakaroon ng mabuting ligasiya ang mga Marcos? Ligasiya ng pagnanakaw. Ligasiya ng pagiging. Sabi ni Vice Caballo, ipakulang mo lahat ng magnanakaw. Putang ina, si Marcos Jr., si Amy Marcos, si Sandro Marcos, ang pamilya niyan, nabuhay sa pagnanakaw. Ayan nga ho mga kabdit, kanino po ba nanghihingi o itong nagsasalita si Vice Ganda? Si Vice Caballo nga mga kabdit. Di ba sinabi niya ipakulong lahat ni Marcos Jr. ang mga magnanakaw? Paano ipakukulong mga kabdit kung mismong sarili niya hindi niya kayang harapin ang taong bayan? Di ba? Napakadali lang ho niyan mga kabdit. Parang +1+1 lang ho ang nangyayari.
Di ba? Hindi talaga mapapakulong yan. Siyempre, mga ka-update, kasi sarili niya ho ang tinutukoy niya. Di ba? Napakadali hong solusyon. Napakadali pong problema. Pinapalaki po nila, iniiba-iba ho nila. Gusto lang po nilang pagtakpan at pagbayarin sa kasalanan ang mga Duterte. Yun lang po ang gusto nilang idawit dito. Yan lamang mga ka-update. Kaya itong mga ibang artista dyan hindi naman ho natin nila lahat. Marami ho sa kanila inasasapalan ng pera. Marami hong mga artistang natatapalan ng pera. Binabayaran. 206 bones na nabuo nila ay galing sa pera ng bayan. Tapos ganon ang drama ni Vice Caballo. Sabi niya, nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. The respect is there. Okay? Ang respeto nandyan kay Bangag. Alam mo na, adik si Marcos Jr., alam mo nang magnanakaw, tapos sasabihin mo, legasiya. Okay? Ngayon, mga kababayan, bakit? Kasi, mga kababayan, ito na nga, mga hitad. Dahil last year, December, nagchami-chami si Caballo, si Lisa Tanas sa isang event dito sa Manila Film Fest 2024. Ayan, nagchami-chami sila dyan. Dahil kaya may respeto na siya kay Bangag at kay Lisa Tanas. So ang question, si Vice Caballo ba ay para sa Pilipino? Hindi. Hindi siya para sa Pilipino dahil peke yung naganap nilang yung EDSA nila. Hindi sila nanawagan para panagutin ang mga kawatan. Ang tunay na kawatan, ang presidenteng Bangag Marcos. Okay? So question, magkano ang naging bayaran? Dahil in the past, mga kababayan, hindi lang yan. Tignan natin to. Okay? Nagchami-chami na. Si Sandro pala, nakita ko lang ngayon, sa isang event, nagyakapan pa sila. Nagyakapan pa. Nagchami-chami na pala. Nagchami-chami na si Caballo. Ayan, no? Nagchami-chami na itong si Adictus nang lumaki sa pagnanakaw. Okay? So, ngayon, mga kababayan, ang naganap, I just don't know kung anong mga, may update ba ngayon? Andiyan pa rin ba sila? So, ano naging role nitong mga artista na ito? Ito mga influencer na kunyari nananawagan, na nagsalta doon katulad ni Catriona Gray. Di ba? Sino pa? Yung Maris Racal na dati, galit na galit sila sa mga Marcos. Anong tawag dyan? Hindi yan protesta para sa taong bayan. Yan ay selective protest or fake protest hindi para sa inyo. Para lang, hindi natin alam kung magkano, ilang milyon ang binayad ni Lisa Tanas, ni Sandro Marcos, na huy kayong mga artista, magpanggap kayo doon na kunyari, di ba? Ganito yung nananawagan kayo na panagutin yung mga magnanakaw. Di ba? Ganyan, deflection yan eh. Di ba? Yan ang dramatization ni Marcos Jr. na if hindi daw sa presidente, sasama sa rally. Kasi dapat daw panagutin ang mga magnanakaw. So deflection, nililihis nila yung issue. Kay Bangag at kay Lisa Tanas, na kidnapper, snatcher, lahat na kawatan kay Tambaluslos. Very general yung statement ng mga artista na panagutin natin. It's the same thing na mga putang ina kayo, mga paring tiwali. Mga puki ng ina ninyo. Hindi pa kayo namatay na mga paring, mga jablo. The reason why bilang isang Katoliko, isinusuka ko ang mga paring jablo. Hindi lahat, dahil may mga mabubuti pa rin pari tayo natitira. Deflection. Nililihis nila ang issue kay Bangag. Kasi sabi nga ni Caballo na may statement siya na kung kung mag-iwan kayo ng ligasiya, panagutin na magnanakaw. Si Marcos Jr. ang pinuno ng budget insertion.
Sabi ni MJ Amador, yeah, pareho tayo, Marlica, not proud to be Catholic. I know. Dahil sa ganitong klaseng mga pare, ginagamit itong mga artistang ito, mga influencer, kung sino pa, I don't know, kung sino pa mga pumunta, magkano yan? Nasa kanila trillion budget. Ilang milyon ang binayad sa mga nagbabayad na mga artista. Okay? Ang ginawa nila, peking pakikibaka, drama-drama, mga artista yan, pakitang tao para sabihin na sila ay kinukundina nila ang pagnanakaw, pero ang pinuno ng kawatan ayaw nilang panagutin. May pinangalanan ba? Pinangalanan ba ni kabayo ng mga artista, si Zaldico, si Tambaluslos, o kung sino? Di ba? Very general yung kanilang statement. Propaganda. Ilan ang binayad sa grupo ng mga kaparian sa EDSA? Ilang milyon? Kaya kung pwede nga lang, magtayo ako ng sarili nating reliyon, magtatayo ako yung reliyon na tunay para sa Diyos at sa bayan. Ito ay kanilang mga drama-drama, itong mga bayarang artista na ito, mga palangga, they are what? Political entertainers. Dramatization lang, acting lang. Ginagamit nila yung kanilang influence, yung kanilang mga fans o kanilang mga kasikatan, hindi para dahil may paninindigan sila, kundi para sa kanilang sariling agenda na hindi natin alam kung ilang milyon ang binayad ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas dito sa ginawang eksena ng mga artista. Sino-sino yung mga artista? Nagsalta, dating iba dyan, mga hardcore. Laban sa mga Marcos. Ngayon, ayaw nilang banggitin ang pangalan ni Marcos na lumayas ka dyan, putang ina mo Marcos, ganyan-ganyan. Masyadong halatang-halata ang ginawa ng mga artista, ng mga makakaliwang grupo, kasi ito mga putang ina mga pari na ito, ang sigaw nila, panagutin si Duterte. Ando doon na nga. Nakita niyo kung sino yung gustong managot ng mga ito, yung mga pare artista. Nasa ICC na ho yung tinatakwil ho nila. Gusto pa nilang managot si Pangulong Duterte na nasa ICC na. Pero bakit mga kabit, yung nakakapagtaka, bakit hindi ho nila tinatawag ang pangalan ni Zaldico, ni Tambaluslos, ni Marcos Jr., ni Lisa Marcos? Bakit mga kabit, bakit hindi ho nila mabanggit-banggit? Iisa nga lang ho ang dahilan ng mga yan. Nasasapalan ho sila ng pera. Pansariling interes mga kabit. Hindi ho talaga makabayan o makatao. Gusto nilang managot yung nasa ICC na, yung matanda na, 80 years old ng ugod-ugod na ho dun, ang daming iniinom na gamot. Yun po yung gusto nilang managot. Nakakulong na ho yun eh. Diba? Yung utak ho na mga yan, utak talangka mga kabdi. Sahig eh. Ang nagnakaw si Tambaluslos, si Zaldico, si Marcos Jr., si Lisa Marcos, tapos si Duterte ba, si Inday Sara ba ang nakaupo? Ayaw nga alos bigyan ng budget ang opisina niya. So itong mga artistang ito, ang mga artista dyan, hindi natin alam kung magkano, ilang milyon ang binayad galing sa kaba ng bayan para sila mag-acting-acting dyan. Now, i-analyze nyo. Sila ba ay mayroong ambag sa inyo? Sa pakikipaglaban, sila ba ay, para sa inyo? At kayo sumusuporta sa mga putang inang yan? Hindi. Okay? Hindi sila para sa inyo mga kababayan dahil ito ay ginawa nila para kontrolin ang rally-rally na yan. Di ba? Kunyari, madami. Ang dami naman pala. Ang palalabasin nila, sasabihin ni Bangag, ay, binagbigyan naman kayo, nag-rally-rally naman kayo, laban sa korupsyon, eklabos, at kami naman ay sang-ayon sa inyo sa mga ganong klaseng laban ninyo. Pero may nangyari ba? Mayaring nangyari, may nagkabayaran sa likod ng camera. Okay? Kunwari, meron silang pinaglalaban, pero ang pinuno ng demonyong katulad ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ay wala silang ginawa. So, pakitang tao ang kanilang ginawa. Dalang intensyon, maari ang karamihan sa kanila ay binigyan ng milyon-milyon. Anong ginawa ni Catriona Gray?
May nangyari ba? Hindi ina, panagutin natin ang magnanakaw. Sino ang magnanakaw? Hindi ba si Bangag? Pababain dapat si Marcos Jr. Pero anong sinasabi nila? They're concerned with the legacy of Bangag. Kailan nagkaroon ng legacy na maganda ang mga Marcos? Maliban sa aside from sa pagiging magnanakaw, adiktos, kawatan, kung ano-ano pa. Ito ay para linlangin ang taong bayan, gaguhin na naman kayo. Wala nang pag-asa ang bayan natin dahil hindi kayo lumabas lahat. Gerald Ibia, yung isang Channel 5 reporter, binotata ng mga rallyista. Meron, I think, yung isang nakamotor doon sa probinsya. Saan probinsya yon? Sa Leyte ba yon? Na hinarangan ng polis, ayaw silang papasukin doon sa place na yon na kung saan ang sinasabi ng ating kababayan na bakit kailangan namin ng permit? Eh yung mga magnanakaw, yung gobyernong magnanakaw, nagkaroon ba ng permit? Binigyan ba sila ng permit para magnakaw? Leyte ba yon, Palangga? Nagsigaw-sigaw yung ating kababayan, nasabi, okay? Na sinasabing, papasukin nyo kami. Kami yung nagpuprotesta. Pare-pareho tayong biktima tayo. Kayo, ninanakawan kayo ng gobyernong ito, yung pulis na babae. Sabi ng kababayan natin, I think that was Leyte, sa bayan ni Tambaloslos, na sinasabi na what? Sinasabi niya na pare-pareho tayong biktima dito ng gobyernong Marcos, ng amo ninyong magnanakaw. Diba? Sabi si Vice Caballo kasi ay anti-Duterte. You know, this is not about kung Duterte ka or what. Ang pinag-uusapan natin dito na panagutin si Marcos Jr. Bakit mo pananagutin si Duterte? Nandoon na, nakakulong na. Hindi ba kayo masaya, mga putang ina, na walang nagawa mismo si Amy Marcos na pinaniwalaan nyo pa kayo, mga Duterte supporters? Hindi pa sapat na ikulong si Duterte? Hindi pa sapat na hindi bigyan ng enough budget ang Office of the Vice President? Tapos, ang nagnakaw si Martin Romualdez, si Saldico ang panagutin, mga Duterte. Ay, mga buang kayo. Mga baliw kayo. At mga buang at baliw kayo na nagpapaniwala kay Amy Marcos. Tandaan nyo yan. Sabi ni Beautiful Life, si Kabayo ang abo, si Tambi. Ngayon, mga kababayan, ang ginawa nila para protektahan si Marcos Jr. Kunyari, lumabas na yung mga tao, ayan, nagsigaw na para panagutin. Ang sigaw-sigaw nila, may napanagot ba ngayong araw? Kung nakapasok sa Malacanang at pumantay ang paa ni Lisa Tanas at ni Bangag at ni Tambaloslos, napanagot ang bayan. Pero dahil hinati nila, nagbayad sila sa Luneta, nagbayad sila sa EDSA, yung mga natitirang organic, yun yung mga nasaktan siguro, na nakipagbalyahan doon kanina sa Mindiola, di ba? Now what? Itong si Risa, matalubos, ang bilat nito, bulok na. Ayan, bagay sa'yo yan, Risa. Ayan, sino pa ang mga dito? Itong si Noy Pioca, yan, ang mga bilat ninyo. Hayop na kabayo yan, sabi ni Antonella. Okay? Ang mga bilat ninyo, mabubulok na lang dahil sa kahirapan at babaho dahil sa baha na naranasan nyo everyday, mga bulag pa rin kayo. Yan. Ang bilat ninyo, yung mga nag-comment dyan, ng mga trolls ni Lisa, mabubulok sa kahirapan. At least ang bilat ko, fresh. Okay? Fresh na fresh, imported. Anyway, mga kababayan, ang ginawa nila to manipulate your emotion. Uy, andyan mga artista, laban para sa korap. Pero, mga kapalangga, okay? Etong si Nids Gomez, ang bilat niya, inuuod na. Yung mga bilat niyong inuuod, nandito pa rin kayo, magugas kayo ng bilat niyo. Dahil ako, ang bilat ko, amoy Miss Dior. Ay, naku, ang tanga nyo pa rin. My God, ang tanga. Right, Raven? Ang tatanga ng mga bilat nila.
Fresh palangga, sabi ni Glessy. Oy, Glessy, kumusta ka na dyan? Ngayon, para i-divide, this is divide and conquer. Para hatiin kayo. It's the same thing na ginagawa ng bilat ni Amy na pati bilat niya yata binobotox. Lisa, sabi ni Brian J., Lisa, bahog bilat. Okay? So ngayon, mga palangga, speaking of bilatibay, okay? Ano nangyayari ngayon? Ako ba? Okay? Ako ba ay mababaha ang bilat? Hindi. Okay? Ayan, ginorgor ko na yung mga bilat nila kasi mga troll sila ni Amy Marcos at ni Lisa Tanas. O, tignan natin ito mga eksena. O, Nightline, Nightline, bago ba to? Mass protest. O, mayroon pa rin. Kasalukuyang sitwasyon sa Menjola, meron pa rin. Ito pa rin ang sitwasyon sa Nightline. O, ayan. Hindi dapat nyo patapusin, okay, ang buwan na ito na hindi nyo natatanggal si Marcos Jr. Tignan mo, kasabwat na mga artista. Di ba? Panagutin ang mga korap. Very general. Sino ang korap? Si Marcos, si Lisa, si Tambaluslos. Oh, ang sabi ni Yon Poy, nag-fireworks pa daw sa Malacanang. Wala nangyari sa malawakang rally dahil ang nag-rally, mga binayaran. Hindi organic yun. Makakaliwa, dilawan, mga artistang bayaran. Di ba? Mga artistang bayaran. Bukas sa pasok daw ang bagyo, baha na naman, sabi ni Angelo Villar. Di tiisin ninyo. Sana yung mga bilat ng mga kaalaban, yan ang unang maano. Tiisin ninyo ang baha. Habang kayo binabagyo, si Lisa Marcos, si Lisa Tanas, okay, ay nagpapaaral ng isang butanding sa London na extremely wealthy. Si Saldico ay namamayagpag sa chopper ang mga anak niya, si Tambaluslos. Ilang bahay sa Forbes Park. Ang mga kongresal lumalamon ng steak, lobster at kung ano-ano pa. Samantalang kayo ni isang pirasong tuyo. Hindi nyo pa makuha. Tigkalahati lang kayo dahil sa kahirapan. Okay? Yan mga kababayan. O ngayon, pero hindi pa rin natin alam kung ano yung mga susunod na eksena. Okay? Ano pa mga eksena? Si Inday Sara nasaan? Uy. Oh, yung polis nasaktan. Ano to? May mga nasaktan din palang polis, oh. Sabi ni Francis Pontilas ng dati, napakasakit makita ang mga tropang sinasaktan at naiipit sa laban. Sino ang may kasalanan? Hindi polis, hindi rin taong bayan. Pareho lang silang mga biktima. Galit at puot ng taong bayan. So, ito nga. Kawawa, tignan yung mga polis, di ba, na nasasaktan. Ayan, sinasaktan nila. Pero sinaktan din nila yung mga ralista. Kaya nga kawawa ang polis sa taong bayan. The problem with you, mga polis, na mga supot, na mga baho, ano ba sila? Bilat? Oh, may pulis din ba o bilat? Na mga supot sila. Bastusan na lang tayo. Kasi ayaw nyo ng desente, ayaw nyo ng seryoso. Gusto nyo ng bastusan. May nasaksak na pulis. Yun na nga eh. Kung yung mga pulis na ito ay nag-withdraw na ng support kay Bangag, di tapos na sana. Okay? Tapos na sana. No, ako, palangga, hindi ako sang-ayon. Hindi ako natutuwa na may nasasaktan na pulis. Ayoko lang masaktan ng pulis. Ayoko rin silang nananakit. It's the same thing itong mga taong ito. Pero dapat kasi kung inopen na nila ang gates of hell, di ba? Yung gate ng hell ng Malacanang, binuksan na nila sa taong bayan, at bumaba na si Bangag, hindi na sana masasaktan pa sila pareho. Nakita nyo ang ginagawa ng mga artista. Oh, eto pala, nagpicture-picture yung mga Bicolanong polis daw. Oh, nakakaawa to eh. May pamilya ito eh. Nakakaawa kayong mga polis kasi tama yung sinabi ng isa kanina sa Leyte ba yun, na pare-pareho tayong ninanakawan pero pinoprotektahan nyo si Bangag. Di ba? Right. O yung ayaw sa bunganga ko, pwede na kayo lumayas. Alright? Kasi hindi po disente yung bunganga ko pag galit ako.
Alright? Pwede kayong matulog. Pwede naman kayo matulog, di ba? Wala naman tayong problema eh. Na ngayon, ano pa ang mga pinag-uusapan dito? Oh. Ano ang sabi ng mga balitang walang kwenta? Oh, Nightline News. Pinagutos ni Isko Moreno ang suspension ng face-to-face classes. Dapat matagal niya na kanina niya para sinuspend yun dahil sa rally, di ba? Ano pa mga balita dito? Although may mga rallyista pa rin. Ito, may mga nagsalita na I'm not a Filipino for nothing. Oh. Tapos sabi nito ni Clarissa Castro, nakita talaga natin kung ano ba yung sentimiento ng damdamin ng taong bayan na ibinunyag ang malawakang pang-aabuso sa pondo ng bayan. Nang ilan ay mga politiko, di umano at kontraktor ang gusto ng Pangulo maihatid sa mga nang-aabuso at na hindi dapat magnakaw ng pondo ng bayan. Ang kapal ng mga putang inang ito. Ang kapal ng mukha. Kung may kulam lang ako, ginurgur ko na silang lahat. Okay? Ginurgur ko na silang lahat. Okay? Ano, may gugurgurin ba ako? Beautiful life? Sabihin mo lang. Okay? Okay, may gugurgurin ba tayo mga dudong? Okay. So ngayon, teka natin mga eksena dito. Hindi na tinag. Sa Davao, ang daming tao. Okay? Ang punto ko, hanggang rally na lang.